Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid ay ang unang hadith mula sa al-hadith mula sa kitab na Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ito yung unang hadith na kung saan sinasabi ng mga ulama, kabilang ang unang hadith na ito na kung saan ang Islam ay umiikot sa unang hadith na ito. Kabilang rin sa mga hadith na ang Islam ay umiikot dito, yung hadith ni Aisha radhiyallahu anha. Inshallah tatalakayin natin ito sa mga susunod na linggo. Ngunit ang unang hadith na tatalakayin natin, katulad ng sinabi natin, na ang Islam ay umiikot sa hadith na ito. At bakit umiikot? Dahil ang lahat ng gawain ng isang tao ay nakabase sa hadith na ito. Ayon kay Amir al-Mu'minin, an Amir al-Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilay. Ang hadith ay naiulat ni Imam Al-Bukhari at Muslim. Ang nagulat ng hadith na ito ay si Amir al-Mu'minin. Pag narinig natin ang Amir al-Mu'minin, ang unang tinawag na Amir al-Mu'minin, mga kapatid, walang iba kundi si Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siya ang tinatawag na Amir al-Mu'minin. At ang kanyang kunniya, ibig sabihin yung kunniya, yung tawagan ng mga Arabo o yung layaw dito sa mga layaw ng mga Arabo, yung Abu Hafs, dahil meron siyang anak na babae na si Hafs. Kaya ang kunniya, ito ay kaibig-ibig sa mga Arabo. Kaya mapansin natin dito mga kapatid sa Saudi Arabia, tinatawag yung mga tao na Ya Aba Abdullah, Ya Aba Muhammad, hindi ba? Lagi natin na yan sa Middle East. Ya Aba Bassam, Masya di ba? ang sabi ni Umar bin Khattab, Sami'tu Rasulullah, ibig sabihin direct niya, diretsa niyang narinig. At kabilang sa mga nakakamangha rito mga kapatid, ang nag-ulat ng hadith na ito ay nag-iisa lamang, si Umar bin Khattab lamang, Al-Khattab. Siya lamang nag-ulat nito. Dahil maraming hadith mga kapatid na mga sahaba sa isang hadith, halimbawa, marami ang nag-ulat niyan. Halimbawa na lamang sa Hajjatul Wada', katulad nilaki natin kanina. Ano yung Hajjatul Wada'? Ito yung huling hajj o yung hajj na pamamaalam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit nagkaroon ng mga sahaba, yung ruwat, mga rawi, mga nag-ulat ng hadith na ito? Dahil marami nakikinig kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa rin ng khutbah. Pag sa khutbah, ilan yung nakikinig? Di ba marami? Ngayon yung mga sahaba, bawat sa kanila, sabihin nila, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, o Sami'na, o narinig namin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami nakarinig. Sa khutbah niya, pati yung sa khutbatul wada', o kaya kapag kami ay nakaupo, yung mga sahaba, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkukwento siya, nagsasalaysay siya. Marami nakikinig. At sa hadith na ito, ang nagulat lamang si Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nag-iisa lamang siya na nagulat ng hadith na ito. Na direct na narinig si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yun? Sinabi niya, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang mga gawain ay nakabase sa layunin, intensyon ng tao. Wa innama likulli imrin ma nawa. At sa bawat tao, ibig sabihin sa sino mang tao na may layunin, makakamit niya kung ano ang kanyang intensyon, kung ano yung nasa puso niya. Ibig sabihin, kung ano yung gusto mong gawin at meron kang layunin na gawin yan, makukuha mo yun. Walang labis at walang kulang. Hinalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang unang salita niya,
kung sino man ang mangibang bayan, ibig sabihin, ikaw ay maghihijra. Ang kanyang pangingibang bayan, para kay Allah, yung layunin niya, ibig sabihin, bakit siya naghijra? Para kay Allah at sa kanyang sugo. Sa panahon ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dati, siya ay makakakuha ng reward mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil yung kanyang layunin, kung bakit siya naghijra, bakit siya ng ibang bayan, halimbawa, yung halimbawa nito, yung mga sahaba na taga Madina, pumunta sa Madina, ng ibang bayan sila ron. Bakit? Dahil nung sila sa Makkah, hindi nila ma-practice ng maigi ang Islam. Hindi nila maisabuhay ng maigi, sapagkat inaapi sila sa Makkah. Kaya nga mayroong unang hijra sa Habasha at mayroon din sa Madina. Upang mailabas nila, sila yung mga pagsala, maisabuhay nila kung ano mga kautusan sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang kanyang hijra ay para kay Allah, ang hijra niya ay para kay Allah at sa kanyang sugo. At kung sino naman ang kanyang hijra, ibig sabihin yung kanyang pangingibang bayan, para sa mundo, o di kaya para sa babae na kanyang pakakasalan, hindi para kay Allah. Una, para sa mundo, barakallahu fik, at para sa babae na kanyang pakakasalan, ang kanyang pangingibang bayan ay babalik sa kanya. Subhanallah. Inshallah, yung mga issue sa hadith na ito ay tatalakayan natin pa konti-konti. Una, ang una, sinabi niya, innamal a'malu binniyat. Tunay na ang mga gawain ay nakabase sa intensyon. Ang mga gawain na tinutukoy rito mga kapatid, lahat ng gawain sa ating parting katawan. Ano yun? Ano yung mga gawain sa ating katawan? May 3 gawain ng ating katawan. Sino yung nakakaalam nito? Sa ating katawan, may mga bagay na gawain na pagsaba dyan, 3. Una, a'mal al-jawarih, yung gawain ng ating katawan. Ano yung mga gawain ng katawan natin? Halimbawa ng sala. Diba? Pag-aayuno, hajj, napakaraming halimbawa niya. A'malul qulub, yung mga gawain ng puso. Ano yung mga halimbawa niya? Yung takot kay Allah, yung khashya. Tawakkul, yung pananalig sa Kanya. Ar-raja, ikaw yung umaasa kay Allah. Gumawa ka na yung sa pagsamba, umaasa ka na gagantimpalaan ka niya. Yung mahabba, yung pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito yung mga gawain ng puso. Yung pangatlo, yung gawain ng dila. Ano yung gawain ng dila? Pagbabasa ng Quran, yung dhikr, pag-uutos ng mabuti, pagbabawal ng kasamaan, at marami pang iba. Ang tinutukoy sa gawain nito mga kapatid, na sinasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang lahat ng gawain ay nakabase sa ating intensyon, saklaw niya ang lahat ng 3 gawain na ito. Yung puso mo, kung ano ang nasa puso mo, at ginagawa, at iyan naman ay sang-ayon sa iyong ginagawa, ikaw ay gagantimpalaan dyan. Dahil ang gawa mo sinasang-ayon ng iyong puso. Maliwanag? Magbigay tayo ng halimbawa na isang nagawain na kung saan hindi sinasang-ayon ng puso. Sala, halimbawa. Hinalibawa nito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sala. Dahil may isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang bagay na kinakatakutan ko para sa inyo, na higit kong kinakatakutan kaysa kay Dajjal, ay ang riya, yung pakitang tao. No? Ito yung higit na kinakatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa kay Dajjal, yung riya. Paano yun, mga kapatid, yung pakitang tao na ito? Hinalimbawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sala. Ang isang tao, sabi niya, siya ay nagsasala, siya lamang mag-isa nagsasala. Tapos may darating na tao, nung nakita niya yung tao na dumating, pinagbuti niya yung sala niya. Nung una, hindi maigi yung sala niya. Nung dumating na yung tao, pinagbuti niya na, pinahaba niya na yung sala niya. O di kaya nagsala siya ng Maghrib o Isha, nung dumating na yung tao na yun, nilakasan niya na yung buhos niya, pinaganda niya na, para sabihin na maganda yung buhos niya. Ito yung halimbawa ng riya. At halimbawa rin ng riya, yung mga tao na yung niyat nila, nagbibigay ng kawang gawa para sabihin siya ay mabuti. Kaya nga ang unang itatapon sa impyerno, yung 3, di ba? Yung taong may kaalaman, na nag-aral sa Islam, nagbasa ng Quran, tatanungin ni Allah, para saan ka, kung bakit ikaw ay nagbasa ng Quran, para saan? Kung bakit ikaw ay nag-aral, ya Allah, para sa iyo. Hindi. Nag-aral ka para sabihin ikaw ay qari,
ikaw ay nagbabasa, ikaw ay mahusay, o kaya nag-aral ka para sabihin na ikaw ay maalam. Sila yung unang tatapon sa impyerno. Pangalawa, yung nagbigay ng kawang gawa. Tatanungin siya ni Allah, bakit, para saan ka nagbigay? Kanino ka nagbigay ng kawang gawa? Ya Allah, nagbigay ako ng kawang gawa para sa iyo. Sasabihin ng tao na ito, ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi, nagbigay ka ng kawang gawa para sabihin ikaw ay mabuti. At yung pangatlong tao, anong dahilan kung bakit ka nakipaglaban? Yung mujahid. Ya Allah, nakipaglaban ako para iangat ang iyong kalima, para sa iyo. Hindi, nakipaglaban ka para sabihin na ikaw ay matapang. Kaya mga kapatid, ito yung kinakatakutan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung riya, yung pakita ng tao. Kaya nga, marapat sa atin na lagi natin inaayos ang ating niyat. Halimbawa rin ng riya, yung wala ka ng ibang ginagawa, nakabutihan, liban na lamang na gusto mong makita ng tao, yung puriin ng tao. Ito yung halimbawa ng riya. Tulad ng sinilimo natin kanina sa hadith, nagsasala siya, maigi yung sala niya, tapos nung dumating yung mudir niya, dyan na si mudir, pinaganda yung sala niya. Tapos, tatanungin ng mudir, Mashallah, sala, miya, sabi niya, mudir, hindi lang maganda yung sala ko, fasting pa ako ngayon. Sabi, diba? Para doble-doble yung bonus niya. Hindi, may mga ganun tao. Kaya nga sabi ni Sufyan al-Thawri, rahimahullah, isa sa mga maalam na sahabi, na tabi'i, wala akong inayos sa aking sarili na pinakamahirap maliban sa aking puso. Innaha tatakallam. Kaya mga kapatid, payo sa aking sarili at sa inyo, ito rin payo ng aming buting Sheikh Musaad, kapag gagawa kayo ng kabutihan, kailangan subukan yung gumawa ng kabutihan na walang nakakita sa inyo. Yung kayo lamang. Diyan yung malalaman kung gaano kayo katatag. At yung mga gawain na wala nakakita sa inyo, liban kay Allah, diyan yung malalasap yung tamis ng pananampalataya. Halimbawa na lamang diyan yung qiyamul layl, o di kayo pagbibigyan ng sadaka na wala ng picture, no? Ito, sadaka, para picture mo muna ako, sadaka. Kailangan may ganun pa. Hindi, magbigay ka ng sadaka, wala nakakita sa'yo. Paano malalaman ng isang tao na mukhlis? Ibig sabihin, yung kanyang gawain ay ikhlas, inshallah. Kapag nagpantay ang kanyang gawa sa hayag at lihim. Hayag at lihim. Ibig sabihin, kung ano yung ginagawa ng siya'y lihim, siya rin yung ginagawa niya sa harap ng tao. Hindi katulad nung maraming tao, mataimtim niya magsala, pagbigay ng kawang gawa, kapag siya lamang nag-iisa, walang sala. No? O di kaya, kapag nag-iisa siya, tumitingin ng mga haram. Kapag maraming tao, yung mga kaibigan niya, kakilala niya, hindi tumitingin ng haram. Yan yung mga halimbawa. At kabilang rin mga kapatid na sa hadith na ito, yung kapupulutan nating aral, hinggil sa tinalakayan natin, na sinabi natin na ang a'mal na tinutukoy rito, lahat ng gawaing saklaw niya, yung dila, yung gawain ng dila, pati gawain ng puso, gawain ng katawan. Ito yung gawain ng dila, ng puso natin. Saklaw niya ang lahat ng ito. Ngayon, kabilang sa mga kapupulutan natin ng aral dito, yung tamyizul ibadat, yung paano mo ikukumpara ang ibadat sa bawat isa. Paano mo ito makukumpara? At yung ibadat bil adat, yung mga ibada na pagsamba sa mga gawain normal. Dahil sa niyat. Yung mga gawain na normal, ito ay nababago ng iyong niyat. Paano ito mga kapatid? Bago muna sa ibadat bil ibadat. Yung pagsamba, nababago niya ito sa pagsamba rin. Magkaiba. Halimbawa, nagsala ang tao ng 2 raka'a sa masjid. 2 raka'a lamang. Hindi mo alam kung ano yung sala niya. Diba? Ngayon, dahil sa niyat mo, kayang mabago yun. Nagsala ka, maaari yung sala mo ay tahiyatul masjid, o di kaya salatul ratiba. Ngayon, dahil sa niyat mo, dahil sa iyong layunin, nababago ang iyong pagsamba. Dalawang lalaki nagsala, 2 raka'a parehas. Ang isa sa kanila nagsala ng wajib at ang isa naman ay sunnah. 'Di ba? Kaya at isa rin sa mga halimbawa mga kapatid, yung dadalhin ng niyat mo
ang isang ibadat. Paano ito? Halimbawa, yung Salatul Ratiba, Salatul Fajr, 2 rakaat sa masjid. Kapag ikaw nagsalan 2 rakaat, ang niyat mo ay Salatul Ratiba, kasama na rin yung Tahiyatul Masjid, papasok siya. Naunawa natin? Kapag nagsala ka ng Salatul Ratiba, 2 rakaat bagong Fajr, tapos kasama na yung Tahiyatul Masjid, papasok na siya ron. Naunawa natin? At halimbawa naman na pagkakaiba ng ibadat sa adat, ibig sabihin ng adat mga kapatid, yung mga normal na gawain, yung mga nakagisnan na gawain, no? Mga kaugalian. Halimbawa sa pagkain, ang isang tao, kumakain siya para lamang magpakasarap. Kain lamang, normal. At ang isa naman, kumakain siya para lumakas sa ibada. No, dahil halimbawa sa Hajj, no? Mamaya pupunta ako ng Mina, mainit doon. O kaya punta ako ng Arafat, nag-ready siya. Sa pagkain niya pa lamang, sabi ni Allah, wakulu washrabu. Kayo kumain at uminom. Nagiging ibada na yung ginagawa niya. Kaya mga kapatid, ang isang Muslim dapat lagi niyang sinusubaybayan ang kanyang niyat. Dahil napakahalaga nito. Ang ikhlas, unang-una yung ikhlas, pangalawa ang niyat, dahil ang normal na gawain, maaaring maging ibada yan. Ang normal na gawain, maaaring maging ibada. Halimbawa pa, nag-exercise ka. Yung tuhod mo mahina na. Malapit na yung Ramadan. Ngayon, nag-exercise ka. Bakit ka nag-exercise? Para yung tuhod mo tumagal, maging matatag siya. Sa pagqiyamul layl, pagsala ng tarawih, tahajjud. Maaaring exercise mo maging ibada. Dahil naghahanda ka. Diba? Hindi naman yung iba nag-exercise lang para malakas. No? Para gumanda yung katawan. Magkaiba yung ganun. Sa taong nag-ehersisyo para lumakas para sa Islam at para sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabilang rin mga kapatid sa kapupulutan natin ng aral dito, hindi na masyado na tayong mahaba dahil totoo lang yung unang hadith na ito kapag ipapaliwanag napakahaba, subhanallah. Yung sapin. Hindi naman nabot. Yung isang hadith na ito tungkol sa hijrah na ito, napakahaba. Marami namang ulama nagpaliwanag nito. Ngunit, inshallah, tatapusin na natin. Ang mahalaga, yung pinaka-tinutukoy ng hadith na ito, yung basihan ng ating niyat. Ang ating gawain ay nakabasa sa ating niyat. Ano yung gawain na yun? 3, di ba? Ano yung mga gawain na yun? Gawain ng katawan, gawain ng puso, at gawain ng dila. Ito ay saklaw ng niyat. At kasunod ng hadith, sino man ang maghijra para kay Allah at sa kanyang sugo, ang kanyang hijra ay para kay Allah at sa kanyang sugo. Ibig sabihin, siya ay makakuha ng gatipala. At isang issue, yung hijra na tinutukoy rito, wajib o sunnah. Sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay wajib. Sa sino mang hindi kayang at sunnah naman sa panahon natin ngayon. Ngunit magiging wajib ang hijra niya, ang hijra ng isang tao sa panahon ngayon kapag hindi niya kayang ilantad ang kanyang relihiyon. Halimbawa, paano yun? Siya ay nakatira sa lugar ng mga kufar, nang hindi mga mananampalataya. Nakatira siya ron, hindi nagsasala, hindi nagka-fasting, hindi nagagawa ang pagsamba. Parang ikinahiya niya ng Muslim niya. Sa kalagayan mo ngayon bilang isang Muslim, wajib sa iyo na pumunta sa lugar ng mga Muslim. Halimbawa sa Pilipinas, nakatira ka sa lugar na walang Muslim. O kaya inaapi ka pa ron, pinagbabato ka. Kasi may ganyan. Sa Manila, naranasan ko. May masjid doon, kapag nag-aadan, pinagbabato sila. Ngayon, kapag gano'n ang kalagayan, mahina ka, pumunta ka sa lugar ng mga Muslim. Nang sa gano'n, makasama mo yung jamaah na nagsasala, makasama mo yung mga tao na nagsasala, at yung mga Muslim na nagka-fasting. Kabilang at sa huling hadith, at sino man ang mag-hijra, ang kanyang layunin para sa mundo, subhanallah, o di kaya para sa babae na kanyang pakakasalan, ang kanyang hijra ay babalik sa kanya. Subhanallah. Yung hindi katulad ng kung sa Arabic lamang maunawaan natin, kabilang ito sa mga balaga, yung kahusayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagsalita. Kung baga pinagtakpan pa yung tao na yun. Paano pinagtakpan? Di ba sa una, sabi sa hadith, sino man ang maghijra para kay Allah at sa kanyang sugo, ang kanyang hijra para kay Allah at sa kanyang sugo rin. At sa pangalawang hadith, yung pangalawang pangungusap, at sino man ang maghijra para sa
mundo, ang layunin niya para sa mundo, at o di kaya para sa babae na kanyang pakakasalan, ang kanyang hijra babalik sa kanya. Subhanallah, hindi na sinabi na ang kanyang hijra para sa mundo o di kaya para sa babae. Di ba? Parang mashallah, yung balaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kahusayan niya sa pagsasalita, sinabi niya lamang babalik sa kanya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.